Patuloy talaga ng pagpapakalat ng kasinungalingan itong pusit. Kilala nyo ba kung sino tinutukoy ko? Yung dati nating kinilala bilang itok-itok. Ngayon mukhang queen of fake news na mga tol. Alam niyo sa bawat pagsasalita nito sa harapan ng publiko, mukhang wala ka talagang mapupulot na mabuti maliban kung yung kanyang sinasabi ay nakasulat o through press release. Pero yung pagka-impromptu na mai-interview po ito, katakot-takot na maling impormasyon o kasinungalingan ang pinagsasasabi. Isa sa mga yan, yung palalabasin niya na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay tuta ni PBBM ang ICC. No? Sabi nga ni Yusik Clear dyan, napaka-nonsense at baseless. Totoo naman, paanong magiging tuta ni PBBM ang ICC na binubuo ng mahigit sa 100 bansa? At napakaraming mga bansa dyan, ang powerful countries talaga. Tapos gagawin mo lamang tuta, no? Kaya nonsense talaga itong mga pinagsasasabi nitong si Sara Duterte. Tapos sasabihan niya pa si Undersecretary Claire Castro na maging profesional sa pagsasalita. Nak ng teteng na yan. Aba, totoo talaga yung kasabihan na look who's talking no? Si Sara Duterte nagsasalita na dapat maging profesional sa pananalita si Yusik Clear, samantala siya mismo hindi profesional sa kanyang pagsasalita. O, iulit-ulitin pa ba natin yung mga bagay-bagay na kanyang sinabi? O isa na lamang para talagang hindi natin makalimutan tungkol sa impeachment. Ano ba sinabi ni Sara Duterte? Yung kanyang bang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa buhay ng unang ginang at ng dating speaker, professional? 'Di ba? Sabi, pagka professional kang magsalita, dapat angkop at tama yung mga sinasabi mo. Nararapat. Hindi yung mga kasinungalingan o paglabag sa batas. Maliwanag na yung kanyang mga sinabi na naging ugat ng kanyang impeachment na kinakaharap ngayon ay dahil po sa paglabag sa batas. Napaka-unethical din sa isang banda para sa isang vice-presidente na mag-iisip ng ganon, magpaplano ng ganon sa ating presidente mismo. Kung nagagawa nga niya yan sa presidente, paano pa sa ating mga pangkaraniwang Pilipino? Pero bago tayo magpatuloy sa usapin na yan, gusto ko lamang ipaalala sa inyo kung gaano po kagulo itong mga DDS. Sila nag-aaway-away. Dito po sa balita ng Abante News Online, mga DDS nag-away-away. Nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaintindihan ng mga Duterte supporter na kasalukuyang nasa Las Piñas RTC o kanina po yan. Agad namang napigilan ang naturang pagtatalo at pinaghiwalay muna sila pansamantala. Binabato ng issue nung matanda, yung babae. Sabi nung matanda dito, hindi ako nandito dahil sa pera. Mukhang yung isa na nandoon para sa pera. Kaso lang sa punto naman, bilang lalaki, kahit may edad ka na, dapat gentleman ka. Hindi ka dapat papatol sa babae. Ayan Isang matandang lalaki at isang babae. No? Yung ang pagkakamali ng matandang lalaki, dapat gentleman, hindi tayo dapat napatol sa babae. No? Parang sasaktan niya yung babae. Yung babae naman, mukhang palaban din. Pero, baka kaya siya nandiyan, ito naman nanggaling doon sa matandang lalaki. Nasasabihin niya, hindi daw siya nandiyan para sa pera. On the contrary, ganun kaya yung babae? Nagtatanong tayo doon. Para sa bayan ng mga yan. Hindi ako nagpunta dito para sa pera. Hoy kuya, sabi niya, nagpunta ako dito para sa bayan at mamamayan. Aba, parang makabansa nung lalaki, no? Tapos sabi siguro sa isang banda naman, hindi nakakibo yung babae. Bakit totoo naman yung sinasabi nung lalaki na kung babaligtarin mo, ang tanong, kasi mahirap baka sa atin manggaling, mademanda pa tayo, di ba? Kaya, i-assume nyo na lang mga tol, bakit nandun yung babae? No? Ngayon, puntahan po natin ito pong pagpapakalat ng fake news ni Pusit. No? Ito, biruin ninyo,
In-screenshot ko lamang po ito doon sa kumakalat na video, bahagi ng interview sa kanya sa Davao kamakailan. Nagpapakalat siya ng kasinungalingan. Sinasabi niya na proyekto daw nila, lalong-lalo na panahon pa nang siya'y mayor pa. Paanong mangyayari? Ito yung mga dokumento na magpapatunay na hindi totoo yung kanyang sinasabi. Unahin muna natin itong fake news niya. As I know, kasi project namin yan ng mayor, di ba? So, ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So, mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita ni BBM doon. Ayan ha. Sinasabi kasi ni Sara Duterte, proyekto daw nila yon. Lalong-lalo na nung mayor pa siya. Pero may katotohanan ba yan? Siyempre, magbabase tayo sa ebidensya. Ito'y napanood natin kay Undersecretary Claire Castro kagabi. No? At nireaksyon na natin partly kanina. Gusto ko lamang bigyan ng punto ulit ngayon na wag tayong basta-basta maniniwala dito kay Sara Duterte. By the way, pinapasalamatan ko si Undersecretary Claire Castro. Alam niyo na po yun, Yusek, kung ano yung pasasalamat ko sa inyo. Kasi sa darating na August 13, ako po'y mag-undergo ng EGD. EGD. Ano ba yung EGD? Esophago Gastroduo Endoscopy. Sana tama yung pagkakaalala ko, no? Ito po'y papasukan ako ng camera sa loob ng aking bibig papunta sa aking bituka, sa loob ng tiyan. Tapos mag-undergo din ako ng colonoscopy, no? Doon naman po sa puwet ipapasok yung camera. Siyempre, masakit 'yon, kaya ise-sedate po ako noon. Patutulugin ako sa operation room by Wednesday po 'yan. Medyo malaki ang gastos, kaya nagpapasalamat tayo sa butihing undersecretary natin at sa mga iba pa na nagpahatid po ng kanilang panalangin at baka tulong. Baka tulong. Kasi may mga nagsabi naman. Pero okay naman ako doon, mga tol. Ang sa akin lang naman, kung may makakarating na tulong mula sa gobyerno, salamat. Kasi kahit paano mapakinabangan lang natin yung tax na binabayad natin. Biruin nyo, ngayong taon na ito, ang ibabayad kong tax, baka hindi bababa sa kalahating milyon. Pinaghahandaan ko na po yung October na percentage at income tax ko. Yun, mahigit 400,000 pesos po yun. Kaya kahit paano, pag may tulong galing sa gobyerno, talagang ina-appreciate ko yan ng todo. Ngayon, balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapang pagpapakalat ng fake news nitong si Sara Duterte. No, wag tayong maniniwala dyan. Ito po yung katibayan, no? Na kailan lamang nagkaroon ng development permit. No? Date issued July 18, 2023. Name of owner, Social Housing Finance Corporation. Address, Jacinto Street, Davao City. Name of developer, Performance Builders and Developers Corporation. Name of project, People's Bill 123. How come na magiging proyekto niya to na mayor pa siya kung siya po'y vice-presidente na ngayon at ang taon ay 2023? Malinaw na hindi na po siya mayor noong mga panahong iyan. Ito pa, November 8, 2024. No? Environmental Compliance Certificate. This refers to your application for an Environmental Compliance Certificate expansion project for the proposed People's Bill 123 Socialized Housing Project to be located in Purok 10, Barangay Riverside, Kalinan District, Davao City. Alam niyo mga tol, sa totoo lang, yung mga ganitong bagay dapat hindi na nga natin to pinagtatalunan eh. Pero pag nagpapakalat ng fake news, lalong-lalo na vice-presidente pa nagpapakalat ng fake news, dapat malaman po ng publiko ang katotohanan. Hindi naman po ito pinagmamalaki ni Pangulong Bongbong Marcos. Si PBBM nagtatrabaho. At salamat dahil kahit galit ang mga taga-Davao sa kanya na dahil lamang sa sulsol ng mga Duterte, hindi na nila nakikita kung ano yung pagmamalasakit ni Pangulo sa kanila, hindi sila pinababayaan.
Every now and then, tinitingnan ng ating Pangulo ang welfare nila dyan. At sa katunayan, ito nga po, pabahay para po sa kanila. No? O, ito pa. Certificate of Registration. Ano po ang petsa? O, June 20th, 2024. Ano po ito? People's Bill 123 Condominium Project located sa Davao City. Kaya sana, Vice President Sara Duterte, tigilan nyo na yung pagpapakalat ng fake news. Puro kayo fake news eh. Kaya nauuwi tuloy sa impeachment trial yung kinakaharap ninyo at kaugnay ng impeachment trial ni Sara Duterte, wag po natin itong kalilimutan. At syempre, sa naging press conference kanina, isa sa mga guest diyan po sa Saturday News Forum ng House of Representatives ay si Attorney Dino De Leon. Ano, kasama niya dyan? Sina Congressman Terry Ridon at saka si Director Melvin Matibag ng NBI. Pakinggan po natin ang opening statement dito nitong si Attorney Dino. Statement namin dito sa Bantay Senado, no? Gusto namin sabihin na huwag tayong mapapagod sa pagsubaybay sa impeachment trial of Vice President Sara Duterte, lalo na lumilinaw na ang buong kwento. On day 11, nakita natin yung testimonya ni audit official Roderick Wamil. Among the transactions questioned was the reported use of 40 million to purchase medicines as rewards, which the COA found unauthorized under the rules. Di ba nakakabahala itong mga ito? Ano, ang mga informants nila lahat may sakit? Hindi ba dapat ordinary line item ang mga gamot na subject to public scrutiny? Bakit pa sekreto kung sino ang binibigyan ng gamot? At bakit walang resibo? Nung day 12 naman, nakita natin na around 200 million in confidential funds, walang supporting documents, including yung 112.5 million supposedly used for DepEd's counterinsurgency activities. In short, kung walang supporting documents, drawing itong supposed counterinsurgency activities. Wamil also testified that the representatives of the OVP and DepEd asked that the audit observations be not issued, which is a requirement under the joint circular. Most importantly, he said, Vice President Duterte, as agency head, is accountable for the misuse of the funds, and there is a presumption under the circular that if the same has not been properly liquidated, a presumption arises that she appropriated such funds for personal use. Nung day 30 naman, nakita natin yung mga sagot ni Wamil sa mga tanong ng Senator Judges. During Senator Amy Marcos's questioning, there were attempts to isolate Vice President Duterte and put the blame on the special disbursing officers who withdrew and physically handled the cash. The apparent theory was that since Duterte was not the payee and did not personally receive the money, the Vice President is off the hook. We salute Auditor Wamil. Hoy, makasingit lang mga tol. May mga kumakalat na may malala daw karamdaman si Maharlika. No, totoo ba 'yon? Ako kahit kailan di ko hinahangad ang hindi magandang pangyayari sa buhay ng tao. No, kung may pagkakamali ang tao, papanagutin sa pamamagitan ng legal na proseso. Pero wag nating ipapanalangin ang hindi magandang pangyayari. Kung ano man ang dinaramdam nitong si Maharlika sa ngayon, kung totoo man yun, sana makaligtas ka sa nararamdaman mo. Kung totoo kasi sinasabi ng mga kumakalat na impormasyon, malala daw ang kalagayan ni Maharlika. Ewan ko kung totoo. Pero hangad ko, ang kagalingan niya, para mapagbayaran niya eventually sa legal na proseso yung kanyang mga kawalanghiyaan na pinagagagawa sa ating bayan. For rejecting the interpretation. Under the joint circular, it is the responsibility of the head of agency first to approve the cash advance. Second is to oversee the agency-wide utilization of confidential funds. And third, to ensure compliance with the joint circular. These are not minor administrative duties that can be simply delegated away. They go directly to the authority, supervision, and accountability of the agency head. The funds were released under the authority of the Vice President. She approved the advances. She headed the offices that utilized the funds. It is unacceptable that in the attempt to isolate the Vice President from responsibility, her own staff are being positioned as scapegoats. Sa kagustuhang iligtas si Sara Duterte, ang sarili niyang mga tauhan ang mga inilalaglag. Nakakabahala ito.
lalong-lalo na sa mga staff ni Vice President Sara Duterte. Hindi kaya darating ang araw na kayo naman Oy, mga staff ni Sara Duterte, mag-isip-isip kayo, no? Kung nagagawa nilang ilaglag yung mga tauhan nila, baka kayo susunod dyan. Kaya pagka mali, huwag niyong suportahan. ang ilalaglag ni Sara? The buck stops with Sara Duterte. Kahit anong tumbling ang gawin ni Senator Amy, malinaw na ang nag-utos na withdrawin muli sa land bank ang 612 milyong piso na inilagay sa gym bag ay si Sara Duterte. Si Sara Duterte lang ang pwedeng mag-utos sa disbursement officers na kunin ang pera sa land bank. Ang sarap ng buhay, di ba? Nilalagay lang sa gym bag yung limpak-limpak na cash. Sa simpleng description, nagwalwal si Sara Duterte gamit ang confidential funds sa unang taon pa lamang ng kanyang panunungkulan. Binaboy ang sistema ng confidential funds kasi gano'n rin ang ginagawa nila sa Davao Confidential Funds. Masakit ito sa bawat Pilipino dahil gano'n na lang tratuhin ang pera ng taong bayan na dapat sana ay napapakinabangan ng lahat. Sa aking personal na tingin, batay sa ebidensya at bilang practicing lawyer ng mahigit isang dekada, ginamit ang confidential funds para sa kinasusuklaman nating patronage politics. The timing of the disbursements is not an accident. Hindi, no? Grabe. Pera ng taong bayan, pera natin. No? Wala namang Pilipinong hindi nagbabayad ng buwis. Tapos, ibibigay lang sa mga partikular na individual para makuha yung loyalty nila. Di umano, ha? Ngayon, kung hindi totoo yan, lalabas naman yan sa impeachment trial. Pero, mukhang 99.9% totoo eh. Kasi yung mga pangalan na ibinahagi nila talagang non-existent. Pangalawa, saan ka naman nakakita ng confidential funds? Ipambibili mo ng gamot para yun ang ibayad mo doon sa nagbibigay kuno ng impormasyon. No? Maling-mali po yun. Common sense, hindi mo tatanggapin kung gamot lang ang ibibigay sa'yo. Kaya ka nga nagbibigay ng impormasyon para kapalit nun, pere. Tapos gamot. In short, mga tol, kung totoo man na gamot, pagpalagay natin gamot ang binigay, still, meron pananagutan. Kasi hindi naka-allocate yung budget na yun for that purpose. Sa aking pananaw, kahit ako hindi abogado, mukhang nababiolate yung tinatawag na technical malversation. No? Sa madaling pangunawa, pag sinabing technical malversation, may pondo ang gobyerno para sa proyekto na ito, pero maganda ang intention mo, kaya ginamit mo sa ibang proyekto. Hindi naman naka-allocate doon yon. Regardless kung ano yung intention mo, yung the mere fact na ginamit mo sa isang proyekto na hindi allocated para doon ang pondo ng bayan, lumabag ka sa batas. Kaya sabi nga dito ni Attorney Dino, dapat sampahan sila ng kasong administratibo and even kriminal. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. President, pinamigay ang pera ng taong bayan sa panahon ng Pasko sa mga tao ni Sara to buy their loyalty. In short, patronage politics using the people's money. Ginawang pamasko sa mga politiko o sa mga taga-suporta. Kaya ang bilis mawaldas ang pera sa loob lamang ng 11 days nung panahon ng Pasko. Hindi aksidente yung timing na ito. If the Vice President wants to dispel the suspicion that these funds were pocketed or used to build or reward a political network, then the defense must present credible evidence. It must identify the genuine recipient, establish the lawful purpose of every expenditure, and prove that the money reached legitimate confidential operations. The impeachment court, finally, must follow the money trail. Public money leaves a trail. The movement of money does not lie. Follow the money. If the trail leads to political allies, favored networks, or individuals connected to the Vice President, then the public will see confidential funds for what they may truly have become. Ang CIF ay nagiging instrumento ng patronage politics o nakasama sa bilyong-bilyong pumasok sa bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Hindi naman kasi sila law enforcement agency, nakukuha ko pa kung may confidential funds, NBI, police. Office of the Vice President tsaka DepEd, ginagamit talaga itong pera na ito para sa sarili nilang bulsa o para sa patronage politics. Follow the money, and it's evident that Sara Duterte has misused public funds. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi sila magnanakaw kung hindi nila mapatunayan kung saan nila dinala ang pera ng publiko. Malinaw na impeachable offense ito.
lumilinaw po lalo ang ebidensya. Kaya ang aking panawagan bilang public interest lawyer is now to convict Sara Duterte batay na rin sa ebidensya. Maraming salamat. Convict Sara Duterte batay sa ebidensya. Kaso lang, paano iko-convict ng mga senator judge na katulad ni Amy Marcos, Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Bongo, Pia Cayetano, at iba pa? No? Yung dalawa kasi nakakulong na, yung isa nagtatago. Itong si Sara Duterte. Yan ang malaking tanong sa atin. Paano nila iko-convict ang boss nila? Paano nila iko-convict kung yung iko-convict nila ay mukhang may alam din sa mga pinaggagawa nila? Like itong si Alan Peter Cayetano na ngayon di tinatantanan nitong si Senator Ping Lacson. Isang katanungan na hanggang ngayon hindi po natin tiyak ang kasagutan, pero most likely pa nga, mukhang acquittal pa ang gagawin ng mga yan. Ano sa tingin ninyo mga tol? Maraming salamat. See you later sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino na ating isinusulong. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng Bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Sa isang Bagong Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkod bayan. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Ang tagumpay ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang Bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Bagong Pilipinas! Panahon na